Huwag nating asahan lahat sa Amerika at saka sa ibang bansa. Dahil bago dumating yung tulong na yan, durog na ang Pilipinas. Wala na tayong abo na. Ano ho ba sa palagay nyo po ang nagiging aksyon ni President Bongbong Marcos ngayon between Philippines, US at saka sa China? Sa palagay nyo ba ito ba ay tamang hakbang or ano po ba ang mga posibilidad para po sa inyo na mangyayari ho sa mga nangyayari ho sa ngayon? Ang aksyon ng ating presidente ngayon ay ginagalang ng buong sambayan ng Pilipino. Yes. Bilang presidente, siya ang leader, no? Ito'y isang agresibong aksyon. Although na nandyan nakaalalay ang bansang Amerika, na sa ngayon nagpapatrol na yung USS Reagan sa karagatan ng West Philippine Sea at saka sa Indo-Pacific. Pero hindi pa rin yan ang garante na makipagdigmaan tayo sa China. Dapat ang gagawin natin yan ay madiplomasya. Kasi sa huling araw, hindi natin dapat pagsisihan yung mga aksyon na yan, dahil pagka nagkaroon ng gera, parehas ay talo. Alam mo kasi ng panalo? Ang Amerika, kasi ang Amerika ang nagsusupply ng mga military hardware at saka equipment. Tulad ng nabanggit nga dati ni former President Rodrigo Roa Duterte ng Saudi Arabia, sinakop ng Iraq ang Saudi Arabia. Hanggang ngayon ang Saudi Arabia ay nagbabayad pa rin sa Amerika ng kanilang para yan na tinatawag ng nagmi-maintain sila ng peace and order sa Gulf, diyan sa Middle East. Kahit na wala na yung Iraq, ay patuloy pa rin naniningil ang Amerika ng kanilang itinulong sa Saudi Arabia. Totoo yan, mga kababayan natin. Maraming mga sample yan. Tulad ng Libya. Na ang pasimuno naman dyan sa gira dyan ay ang solsol dyan ang Amerika. Kasi ayaw tanggapin ng Amerika na pinopropose ni Muammar Gaddafi dati na pambili ng langis ay ginto, hindi dalar. Tama yun. Yun ang na nagtayo sila ng American Embassy para hindi gigirahin ng mga kalaban ay nasa likod ng hospital, pero hindi sila sinanto. Dahil marami din ang Amerikano namatay doon sa gera ng Libya between sa mga Pero sir, ito sir, may sunod ako na tanong. Sa iyong palagay, kung sakasakali man mangyari yon, kasi pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Dahil dalawa lang naman yan eh. Pero kung sakasakaling mangyari, halimbawa lang naman, sa palagay mo kakayanin ng Pilipinas? Sa pagdating sa lakas, sa sandatahang lakas, sa mga kagamitan, sa what's your opinion about that? Kasi ang Pilipinas, mayroon naman tayong nabili nung panahon ni PRRD. Meron. Pero hindi sapat. Kasi ang Amerika, tutulong lang yan pagdating na nagsisimula na yung digmaan. Pero dadaan pa rin sa US Congress approval yan. Hindi naman kaagad-agad silang babanat yan. Nakikita din natin yan eh, na ang Pilipinas, nakakalculate na tayo ng China. Kung ano yung kapabilidad natin. Pero wag nating asahan lahat sa Amerika at saka sa ibang bansa. Dahil bago dumating yung tulong na yan, durog na ang Pilipinas. Wala na tayong abo na. Kumbaga sa ibig nyo sabihin kasi, parang mas advance. Pakita mo naman yung China is a superpower. Pumapantay na sila sa Amerika. Pumapantay na sila sa Russia. Dahil binigyan sila ng tamang pagkakataon na dati ang China ay mahirap lang yan. Dahil doon sa globalization ng economy, saan ba lahat ang nagpagawa ang mga bansa na nakaipon ang China ng maraming limpak-limpak na pera at na dolyar, at even Amerika during the time ni Obama, nangutang pa sila sa China. Kahit na nung panahon ni Trump, binabawi na ni Trump yung manufacturing sa China, pero hindi pa rin mabawi-bawi ng Amerika.
Kasi may mga agreement yan between Amerika at saka China. Kaya ang China ay nambubuli yan sa Pilipinas. Pero kung totoosin yan, kung palagay nila ang Pilipinas ay hindi nila kaya, hindi nila bubulihin yan. At saka ang punot dulo naman yan, ang sigalot yan sa West Philippine Sea. Bakit? Yes. Nung panahon ni Gloria Arroyo ay nakikipag-usap na yung China. Sabi ni Gloria Arroyo, wag na natin pag-usapan yan, mag-business na lang tayo muna. Tapos yun, lumala. Tapos ang Amerika ay nag-explore o exploration sila, tinest nila yung West Philippine Sea kung mayroon bang langis. Lumabas sa resulta, mayaman pa ang West Philippine Sea kaysa Saudi Arabia pag namina yan. Kaya doon nagka-interest ang China na ayaw na nilang bitawan yung ang West Philippine Sea dahil sa kanila na daw yun. Hindi ba nagkaroon pa nga ng bilateral agreement yan sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, sa pamagitan ni Foreign Secretary Cayetano, na gusto nga daw dapat dyan ay 60-40, 60 sa Pilipinas, 40 sa China. Eh kung talagang hindi sa China, bakit makikihati ang China? 'Di ba? At maraming claimant dyan. Una-una Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, at iba pang karatig bayan natin na gagaya ng Japan. Nakalimutan yung Japan. Kasama sila dyan sa claim ng West Philippine Sea kasi ang tinatawag nilang South China Sea ay malawak yun eh. Dapat hindi tinawag na South China Sea yan kasi maraming bansa ang nakakasakop dyan. Kaya isa lang masasabi ko, no, dapat para wala nang ganyang dispute, no, para parehas-parehas na makikinabang, no? Parehas-parehas makinabang, mag-usap-usap na lang lahat. Yan. Para walang gulo, walang gera, walang pinsala ng mga ari-arian ng bawat bansa, no? Kung mag-aaway-aaway din, sir, wala rin makikinabang. Nabanggit mo, sir, kanina. Eto, sir, nabanggit niyo kanina na talagang mas advanced or mas malakas or advanced na, malakas na ang China. Pero ayon sa history, nung panahon ni McCoy, para pantay lang yan at saka sa Pilipinas. Ay, ang China noon, mas mahina pa. Mahirap pa yan sila. Sa Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng lakas lang loob yan yung panahon na ni FBR nung nagkaroon ng global economy na pin-propose. Na maraming mga aktivista noon against dyan, mga komunista.